Inaalala ni Cindy Rose Lekin ang araw na ipinanganak niya si Yolanda. Halos kasabay niya ang delubyong bumago sa buhay ng lahat ng mga Taclobanon. Sabi sa akin, pag naglilibor na ako na may mga ambulance papuntang Katbalugan, doon ka na lang ko nung mga anak. Sabi ng mga pulis pag naglilibor na ako na, kaya mo ba? Di ko na kaya talaga, nandyan ako sa kalsada. Sige, pag walang dumaan na sasakyan, pwede naman kami magpaanak sa'yo. Marunong ako magpaanak kaso walang gamit. Okay lang ba sa'yo? At least masurvive. Buti na lang may dumaan na ambulance, nakasakay ako. Nanganak ako sa IBRMC. May sarili kayo kama? Hindi, chapel, doon sa itaas. Katapos namin mga anak, pinunta kami sa itaas, doon lang muna kami. Para sa mga doktor at nurse na naka-duty noong bagyong Yolanda, walang kaparis ang mga araw at gabing iyon. Iba yung malasakit at tibay ng loob ang kinailangan nila, di lamang para sa sarili nila, kundi pati para sa mga pasyenteng nasa pangangalaga nila noon. Ito yung chapel ng ospital. Dito, Parang naging evacuation namin during Yolanda. So, nandito yung iba't ibang departments na alala ko. Nasa left portion kami ng chapel. parang dito yung ginawa namin na delivery room, yung Naalala isang ko, wala labor. kasi kaming choice. Dito kami nagpapaanak. May kami, parang May cover lang. may cover na yung Ano ba, yung curtain? blanket. Oo. May hinahawakan nila yung mga SO Oo. para hindi ba expose Para, sa mga ano, for privacy Privacy ng purposes. patient para hindi siya Ganun. exposed habang nanganganak. Bakit niyo po ulit tinigay sa chapel? Yung mga pasyente? Siya yung parang nasa center ng hospital. Siya yung parang hindi masyado tinatamaan ng hangin kasi since malakas yung hangin. Parang naalala ko na ganito. yung yung light na lang nakikita. Ay, ganito naman yun. Mas ganito madilim yun. pa talaga. Kasi Mas parang madilim around talaga 5 ito. a.m. ata yun nangyari yun. During that time, so marami na talagang nagle-labor, nanganganak. Tapos yung until mga 5 a.m. na, yung talagang malakas na talaga yung ulan, nag-brown out na, wala ng ilaw. So, yun, marami din, parang flashlight na lang yung ilaw namin. So, hindi kami makasindi ng mga kandila kasi may mga oxygen din. So, a flashlight or cellphone na lang ginagamit namin na ilaw. Ano po yung feeling niyo na at least nagawa niyo yun na kahit may bagyo, na napadala niyo ng buhay yung mga baby? Siyempre, ma'am, sinumpaan ko yan na tumulong or to save life. Ganun talaga. Call of duty, ganun. Ngayon, yung mga baby na pinanganak noong November 8, magte 10 years old na, ano yung mensahe mo sa kanila bilang isang doktora na naranasan yung Yolanda? Pasasalamat din na until now, binigyan ka ng Panginoon ng another life, another chance to live, or meron pa siguro mission na dapat mong ibigay or gampanan dito sa mundo, kaya ganun. Malapit nang mag-birthday si Landa. Kahit wala siyang alaala ng bagyong Yolanda, hindi niya ito matakasan. Nakatira kasi si Landa at ang kanyang pamilya sa isang Yolanda housing project, kasama ang mga ibang survivor ng bagyo. Ngayon po na magta 10 years old na po si Yolanda, ano pong pangarap niya para sa kanya? Sa akin, ang pangarap ko sa kanya, makapagtapos siya pag-aaral. Sana yung kahirapan ko, nakikita niya na ako nagpapakain sa kanya, nagpapalaki. Kahit anong ginagawa ko sa kanya, anong hinihingi, meron, wala, magtiyaga tayo.
hanggat makatapos ka sa pag-aaral. Yun lang sa akin na makatapos yung pag-aaral ng mga anak ko. Gusto ko magkamay-aral ng TV, tapos paayos ng bahay, may adang kama. Gusto ko magkamay-aral ako ng handa. Gusto ko magkamay-aral ng cake, spaghetti, pansit, manok, ice cream, prutas. Para kay Landa at mga ibang Yolanda survivors, hindi maaalis ang epekto ng bagyo sa kanilang buhay. Pero pwedeng mangarap, pwedeng tumahak ng bagong daan, at bumuo ng mga panibagong alaala.